Dapitan City, ang huling tahanan ni Dr. Jose Rizal bago siya bitayin sa Bagong Bayan. Lahat tayo kilala si Jose Rizal. Alam natin ang kanyang mga isinulat at sakripisyo para sa ating bayan. Pero alam nyo bang habang naka-excel siya dito sa Dapitan, nanalo siya ng loto? Magkano nga ba ang kanyang napanalunan? Saan niya ginamit yung pera? Paano niya nga ba nabili ang lupa na ngayon kilala bilang Rizal Shrine? At paano niya nakilala ang babaeng naging pinakamahalaga sa kanyang buhay? For today's video, samahan niyo uli ako. Balikan natin ang lihim, kwento at hindi gaanong kilalang bahagi ng buhay ni Dr. Jose Rizal dito sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Good morning guys. So today is Sunday, date June 21, 2026. For today's video, gagala na naman tayo. So last video natin, pumunta tayo doon sa Tangub City, yung tinagurian na Killer Paradise. Kasi marami ng mga nadisgrasya doon. Galing sila ng viewpoint. Sa video na yun, nagtanong-tanong tayo doon kung may namatay na ba talaga doon. Fortunately, yung napagtanungan natin na staff, hindi niya alam kasi bago pa lang daw siya. Pero marami na kami nakita sa Facebook na mga post about doon na may namatay talaga. Ngayon naman, pupunta tayo ng Dapitan. Pupunta tayo doon sa tirahan ni Jose Rizal before siya binaril. But before tayo pumunta doon, may iba pa tayong pupuntahan. Kasi yung Dapitan City guys, maraming mga bahay dyan na mga old. Meron ding simbahan doon na malaki. Ancient din. Kasi mga 1980s daw yun itinayo. Tapos doon sa plaza din nila. Hindi ko alam kung ilang hours ba papunta doon. Kasi dadaan pa tayo ng Osmeña, Polanco, tapos Dapitan. Time check nga pala, 7:47. So kanina, sobrang dilim nung panahon, pero ngayon medyo may nakita na tayong blue. Sana magtuloy-tuloy na to para maganda yung pagpunta natin doon. Tapos na kaming mamili. So, let's go. So, yun guys, nandito na kami sa Dapitan guys, Dapitan City. Nandito tayo sa daan. Tapos doon, banda, makikita natin yung kapitolyo nata nila or munisipyo. Hindi ko sure. Tapos dito, makikita natin yung dagat. Sobrang ganda ng dagat guys. Oh. Tapos nandun sila mama. Nagpe-prepare sila ng food namin. Kasi kakain muna kami dito. Sobrang maliwalas naman ang lugar na to. Tingnan nyo, sobrang aliwalas ng lugar. Sheesh! Tapos, sobrang linis pa ng ground nila. Na-miss ako guys. Oh, ang ganda oh. Yung dagat oh. Sobrang ganda. So ito yung pagkain namin oh. May kami, adobo kami, tapos rice, tubig, toyo. Tapos dilagay namin dito. Dalhin kami ng plato para makatipid kami. Tapos yan oh, yan yung bridge na dinaanan natin kanina. Yan yung bridge na dinaanan natin kanina. So kain muna kami guys ha. Papalipad tayo natin yung magpalipad ng drone later dito. Pakita ko sa inyo yung place. Bye! Tapos na kami kumain. So gagawin namin ngayon, ang unang lugar na pupuntahan namin is yung plaza nila at saka yung church nila. So mag-Google Map na naman tayo. Sobrang ganda talaga ng kanila guys. Boulevard nila sobrang linis. Napakalinis. Yan guys, tapos na kaming kumain. Sobrang ganda ng kanila boulevard. Siyempre, niligpit din namin yung mga kalat namin kasi nahiya kami, sobrang linis. So, doon daw tayo. Balik daw tayo doon. May nagduduyan pa dito. Ayos. Chill. Maganda siguro pag gabi dito, guys. Marami ka siguro mga tao. Unang pupuntahan natin isang church. Tsaka plaza. So, makikita daw natin doon yung 1890s na church. Tapos, yung mapa ng Dapitan City ata, Mindanao. May old
kung din dito, old na munisipyo daw dito. I think malapit lang din yan sa plaza eh. Tingnan lang natin. May mga maraming bahay daw doon. Pwede din tayo magtambay dito. Pwede din tayo dito kumain. Maganda din dito sa Baka hindi kabila. pwede na may mga cottages. May Kasi mga cottages dito sa gilid natin guys. Pwede itong pagtambayan. Sobrang linis din. Ang mga bumabiyahe dito sila. Yung iba dito nagtatambay. Hello. Mga cottage. Land Bank, Dapitan Extension Office. Extension Office dito. Parking entrance. Di Ang ka dami to- talagang mga kwan guys. So, nasa Di ka ba to Land Bank? left side natin. Ito palang itsura ng Dapitan guys. In 200 meters, turn right onto Leonor Rivera Street. 200 meters pa daw. Ang dami talagang mga kwan dito, mga cottages. Libre lang to eh. Libre? Merong kwan dito. Libre lang to. Turn right onto Pwede man, Leonor pwede man. Rivera Street. Merong kwan dito. Hindi No vendors allowed. Bawal pala mga vendors dito. Chill sila doon, no? Nagtatambay lang dito sa gilid. Chill. Hindi at taliko, Jay. So, likod daw tayo dito para makarating tayo ng church. Liko tayo dito. In 600 City meters, Hall, turn St. left onto City Francis. Hall Drive. Capitol pala yung nakita natin, guys. Tapos dito, nandito yung City Hall nila. Turn left onto City Hall Drive, then turn right onto F. Sanchez Street. Palikod daw tayo dito, sabi ni Google. Ayun, yun ang church, oh. Nasarap natin. Ayan na. Yan ang church natin. Turn right onto F. Sanchez Street, then your destination will be on the right. Okay, dito, turn left tayo dito. Grabe yung mga baliti, oh. Ang laki ng mga baliti. Dito pala. Nakahigda. Di lang ko kadumdum. Nakatulog naman ko diri. No vendors allowed in this area. Diha sa... Grabe oh, mga old church talaga. Yung design. Buta pwede makapark. Your destination is on the No right. parking. Saan kaya ito Makaparking. mag-parking dito? Entrance dito. Dito rin siguro sa gawa. Parking na. Di pala tayo pwede makapag-parking dito guys. Baka Loading dito. ang loading. Baka dito pwede mag-park. Kasi may mga ano, may mga sasakyan. Ay, may mga motor. Ayan. Baka motor lang yun. Yung kanina dito. Tara oh, may mga karaan nga balay nasa atbang. Apo do. Idag ko kayo. Pau office. So, pasyal na tayo doon guys. Sa church at saka Rizal Park. May Rizal Park. So, ang park na daw yan guys, dinisenyo daw yan ni Dr. Jose Rizal. Yun yung sabi nila. Pero hindi tayo sure dyan. So, punta tayo doon. May mga ako naman doon, mababasa. Pasyal muna tayo doon. So dito guys, may nakita kami na opisina. Pau office to. Napansin namin yung mga design kasi ng bahay is ancient talaga, no? Dito na sa harap natin, ang pangalan is ang Casa Real. Ito ang puok na kinakatayuan ng Casa Real. Dito na nahanan si Dr. Jose Rizal bilang tapon exiled mula noong 17 ng Hulyo 1892 hanggang Marso 1893. So sinabi ko kanina pala na 1880s, mali pala ako, 1890s pala, nang ilipat siya sa Talisay na ngayon Dapitan Rizal Shrine. Ang pangalan pala ng noon, Dapitan Rizal Shrine is Talisay. So bago tayo pumunta doon guys, sa my church, pwede tayong pumasok doon eh. Libutin muna natin yung mga lumang bahay dito sa nakapaligid sa plaza nila. Marami andito. Katabi ng Pau office ito. Katabi ng Pau office to. Opisina din siguro to eh. Oh, DSWD, ha? May kabayo guys, oh. Pero tinabunan eh. Bakit kaya tinabunan yan? Ito namang lumang disenyo na opisinang to is pag DSWD naman to. Tapos doon naman sa kabila is yung Department of Agrarian Reform. Ginawa nilang opisina. I wonder kung ano kaya ang itsura ng loob, no? Luma ba din yung itsura sa loob? Ito banda yung sinasabi ko na DSWD. Ito naman sa kabila, may content dito. Pero parang privately owned na to. Pero the fact na preserve talaga nila yung disenyo ng bahay, ayun. Diba? Nakaka-amaze lang. Maisip mo na lang ba, ano kaya itsura nito nung bago pa lang talaga to? Diyan oh, marami, diyan oh.
Ay, one. Lumang bahay. Ito, lumang bahay. Malaki pa. May mga kwarto-kwarto, no? Kwarto-kwarto. Ganda. So, punta na tayo dun sa plaza nila. Parang wala na tayong makakuan dito eh. So, dyan na lang natin ginagay yung sasakyan. So, ngayon, nandito na kami. Nakapasok na kami sa plaza. Nakikita nyo, sobrang laki ng mga puno dito. Puno ng balete. Isa, dalawa, tatlong puno ng balete na sobrang lalaki. Tapos dito sa plaza nila, yun o, doon natin makikita yung simbahan. Punta tayo doon sa simbahan nila, pasukin natin yung mamaya. May rebulto ni Jose Rizal dito. Ito, may rebulto ni Jose Rizal. Ano kaya to? Dapitan City. Eskwelahan. Eskwelahan dito guys na yung disenyo din, luma din yung disenyo. So ito yung makikita natin sa plaza nila. May mga halaman-halaman din, tapos may rebulto ni Jose Rizal. Tapos may mga malalaking puno. According sa research natin, itong plaza daw na to is designed by Dr. Jose Rizal daw. Hindi ko alam kung naririnig nyo ba, pero may mga ibon na humuhuni. Pati yung mga markings nila guys, pang ancient din yung design. Ito, nakita natin. To GRMSU Boulevard. Dr. Jose Rizal Shrine, Dakak Beach Resort. I don't know kung ano ba to, mga pillars na to. Kung luma din ba to. Napapansin ko medyo modernized na siya eh. So naglibot-libot tayo dito, nakita tayong mga balete trees. Hindi lang pala tatlo, marami pala nakapalibot dito sa plaza nila. Tapos dito yung entrance talaga. Mas maganda dito tayo pumasok para makita natin tong mga mga pillars. Uy! Ano yun? Ayun. Ito pala oh. May kwan din dito, may lumang bahay din dito sa likuran natin. Ito para sa harap. Ano kaya to? Regional Trial Court. Regional Trial Court nila to guys. Curious talaga ako kung anong nasa loob niyan, kung modernized na ba yung nasa loob or to luma din ba. Napansin din natin guys na may mga kanyon din sa harap. Ang hirap sigurong sulungin yan, no? May babasahin dito, basahin natin. Liwasan ng dapitan. Sinaayos ayon sa plano ni, ito. Sinaayos ayon sa plano ni Dr. Jose Rizal. Habang nakadistiyero sa dapitan noong 1892 o 1896. Itinanim ni Rizal ang mga punong akasya. Siya day gatanong maning punong akasya. Yung mga malalaking puno, guys. Si Dr. Jose Rizal daw ang nagtanim nun. Ito nakapalibot sa plaza nila. Pinagkaloob niya ang mga sistemang pangliwanag na gumagamit ng langis. Ayun oh. Gumagamit ng langis. Ayan. Yan. May mga lampara pala. Gumagamit yan ng langis pero hindi tayo sure kung umiilaw pa yan ngayon. Mula sa bayad ng isang pasyenteng Ingles. Nakapasyente siya Ingles. Binuo ni Rizal at ang kanyang dating guro, Francisco de Paula Sanchez, ang mapa ng Mindanao sa tulong ng mga tauhan ng simbahan at ang mga mag-aaral na paaralang parokyal. So, 1925, isinaayos yung mapa. So, tingnan natin kung nasan yung mapa dito. Hindi natin nakita. Pasensya na nga pala guys, hindi ko masyadong mabasa kasi may mga letters na nawala na-erase na. So, dito naman sa unahan, may mababasa tayo dito na Liwasang Bayan sa lungsod ng Dapitan. So, ang pangalan pala ng plaza na to is Liwasang Bayan noon. So, ito, mababasa natin dito. Mas maganda kasi pag may mababasa tayo kasi may mga information tayong makukuha. Diyan kasi yung sa gilid, yung nakikita natin silaw doon sa London ba yun? Ginaganyan So, ito nga pala yung panila ni Dr. Jose Rizal. Dito Ito. Yun, may sinasabi dito. Hindi natin mabasa kasi anong language to? English translation na to I am determined to do all I can in behalf of this town. I have not slightest objection to stay always in this district. So, sabi ni Dr. Jose Rizal, mahal na mahal daw niya yung lugar na to. And wala siyang pakialam kung hanggang kailan siya mag-stay dito. Ito yung itsura ng kanila. Pakita ko lang sa inyo kasi hindi mapakita ng camera natin. So, ito yung itsura ng plaza nila. Yan. Yung plaza nila. Yan guys, tapos na tayong maglibot-libot dito sa plaza nila. Ang gagawin naman natin ngayon is pupunta na tayo doon sa
may simbahan. Yung church nila, tapos nandito sa baba yung mapa. Puntahan natin yung mapa. Mapa pala talaga to ng Mindanao, guys. Akala ko mapa ng Dapitan. So dito tayo dumaan kasi walang dadaanan dyan. Dito lang, oh. Nandun sila mama. Rizal Memorial Institute. Ito. Memorial Institute. Dapitan City. Paaralan pala to. Tandag. Ah, may mga kuwan pala dito. Ayun, no, Surigao. Ayun, may Surigao. Surigao. Pili. Kabadbaran. Kabadbaran. Saan ba yung dapitan dito? Ano ba to? Camiguin Island. Butuan City. Ayun, Iligan. Iligan. May Cagayan dito. Mapapala talaga to ng kuwan, guys. Paliparan natin to ng drone, ha, mamaya. Hanapin natin yung dapitan. Fort Libak. Dito siguro. Dulo na to eh. Saan kaya ang dapitan dito? Bagwan. Ipil. Nara Ipil. Ipil. Ulutangga. Margo sa tubig. Dere ra dapit guro. Ah, di pulog. Dara dapitan kol. Dere dapitan. Tara. Nandito pala yung dapitan, guys. So, dapitan, di pulog. So dito tayo. Nandito tayo banda. Sa side na to. Sa mapa ng wala si Pina, oy. Mga dagat man. Abot pa kasi Pina. Oh, ang gibutangan ra og mga coastal roman. So ito pala, guys, oh. Ito yung babasahin. Pambansang yamang pangkalinangan. So awarded pala to, guys. Pambansang noong awarded last June 21, 2005. May nakita din kaming kuan dito, guys, oh. So tawag ano, mura siya og chess piece ba? Paso 4 anyos di. Wait lang. Dito tayo sa kung kasi Latin ata to na hindi ko maintindihan, guys. Baka kayo makakaintindi kayo. Basahin na lang. Ayan, oh. Hindi ko maintindihan. Ah, amigos, ang mga gas. Ang hirap basahin, guys. Ano ba to? Spanish? O ano bang language to? Latin? Na, hindi ko maintindihan. So, andun, guys. Andun na yung simbahan. So, doon na tayo pupunta. So, kami na lang dalawa ni Kuya Kuko yung pupunta doon. Kasi sila mama. Tapos na silang pumunta eh. Ito siguro yung sinasabi na lampara, guys. Oh. Yan. Pero ngayon, ginawa na ata nilang kwanto. Electric. Kasi mahirap kasing i-maintain yun. From time to time, nilalagyan mo kasi ng gas yun. So, ito yung ano yun. Yan, nasa harap natin. Yan yung simbahan. Pasok tayo dito. Historical marker. So this church was originally constructed in 1871. 1871 pala to. Na-repaired and renovated in 1904. Renovated na pala to. Repair na. Pero originally, 1870s pa to. Okay. Noon pala is galvanized iron wall pala to. So search natin yan kung ano itsura ng galvanized iron wall. Yung floor is replaced na nito, mortar. The structure underwent another major improvement with concreting of the floor in 1915. So 1871, another renovation, 1904. Tapos sa 1915, another na naman. Another major improvement when concreting na. Then repaired and reconstructed in 1964. Another repair na naman with almost the whole structure changed with reinforced concrete and major improvement. Okay. So, originally built 1871, tapos na yung mga major na mga renovations kasi nga naluluma yun talaga. Tapos malaki kasi yung church, baka gumuho. So, the year 1964, concreting na talaga. Yung modernize na nila. Pero yung design, ganun pa din. So, the fact that this is 1964, 1967, it's almost, 60 years na? 70 years siguro? Around that time. Ito yung itsura ng church nila. Ang laki ng kuwano. Ang laki ng... Maisip mo na lang kung ano kaya yung itsura nito noon. Nung hindi pa to modernize. Ay babasahin na naman. Basahin natin. Sa Rizal tuwing linggo upang makinig sa misa. According dito, sa nabasa natin, dito daw nagsisimba si Dr. Jose Rizal noong panahon na na-exile siya. Katabi din ng tibahan, guys. Makikita natin yung eskwelahan na may design din na pang-ancient na design. Tapos na tayo doon sa simbahan. Ihimo na tayo, guys. Tingnan natin yung CR nila dito.
parking area. Dito pala yung parking area nila sa simbahan. Dito, klarong-klaro yung mga bintana dito. Laki ng kampana, oh. May kampana dito. Old na kampana. Dinisplay nila sa labas. Panahon pa ng mga Kastila. Yun yung mga kampana ang nilalagay sa mga simbahan. So, hanap muna tayo dito ng guys. Restroom. Ayun, may restroom dito. Nandito pala yung mga santo nila. Malapit sa restroom. Pwede tayong magturok ng kandila dito. Dito nyo makikita yung mga saints. Andyan si Mama Mary, andyan si Papa Jesus. Iihi muna ako guys. So yun, kung pupunta kayo dito, tapos naiihi kayo, nandito lang sa gilid ng church. Nandito yung church, tapos may daanan dyan. May daanan sa highway, tapos nandito yung CR nila. Yan. Diyan lang tayo mag-CR. Tapos dito din pala yung parking lot nila. May kahoy na naman dito. Baliti 3. So may ginagawa sila dito pero hindi pa namin alam kung ano to. Magkakatabi lang yung plaza at saka yung church. So okay. So yun guys, tapos na tayo mamasyal sa plaza. Tapos pinuntahan na din natin yung simbahan. Ngayon, pupunta naman tayo sa Rizal Shrine, kung saan makikita yung clinic ni Dr. Jose Rizal, tapos yung paaralan niya. So marami tayong nalaman na impormasyon, no? Sa pagpapamasyal natin sa plaza nila. Hindi to tinuro sa sa eskwelahan natin na ang lupa daw na yan na naging Rizal Shrine na ngayon is may something na panalunan daw siya. Tapos yung pera, yun, binili na niya ng lupa. Turn left, then you will arrive at your destination. So, turn left daw tayo din, guys. Ito na, Rizal Memorial Protected Landscape. May ano ba kayo dyan? You are entering environmentally sensitive area. Ayan na, may mga flag na, Marami na You mga have flag. arrived. Ito na yung Rizal Shrine. Pero saan ba tayo lulugar? Hanap tayo ng parking lot. So yun guys, nakarating na tayo sa Rizal Shrine. So pasok tayo dun. Maganda dun na masisilip natin ang buhay ni Jose Rizal. So keep your imagination open lang. Ipapasyal ko kayo dun. Let's go! So pa na kami guys. Tapos may mga nagbibenta dito guys. May mga nagbibenta ng ice cream. Tapos may mga mangga. Ito yung itsura ng entrance nila guys. Tingnan nyo. Yan. Tapos doon, logbook muna si mama doon. Logbook lang tayo kahit isang pangalan lang daw. Alright, I'll start sa yung clinic, ma'am, sir. So, papunta na kami sa clinic. Ayan. Clinic daw yan. Po sa Dapitan City, the Shrine City of the Philippines. Ako po si Jessa. Ako po yung tour guide niyo ngayon. So, kaniyang unang natukod, ang iyaang clinic. Gitawag din siya og Casa Redonda. So, mapansin na to, elevated siya. Ay sa una, tubig dagat na siya dire. Seashore na dire siya sa una, sawa pa na siya na-reclaim. So, mong elevated siya. So, andito tayo ngayon sa clinic ni Dr. Jose Rizal. Dito. So, dito nga pala, ito. Ito yung operating table niya. Tapos, ito naman yung kung saan siya mag-check up. Check up table. So, ito, ito yung mga lagayan siguro to ng mga mga medicines. Saka ito, kaban. Ginagawa daw tong mga upuan ng mga pasyente. Yan, open pa So, dito nga pala daw, dito din nakatira si Josephine Bracken. So, napapansin nyo naman guys, marami tayong mga bintana dito. Eto, marami tayong mga bintana. Kasi nga raw, wala daw kuryente noon. So, kung saan yung sikat ng araw, so dito kasi yung sikat ng araw na side So, kung saan yung sikat ng araw, dito siya nag-o-opera. Napapansin nyo din, ganito din yung mga tali-tali lang. Kasi wala pang wala pang mga pako noon. Ang ganda ng ang ganda ng floor. Ganda ng design. Hindi na to original guys. Renovated na to, pero okay pa din. So, napapansin nyo guys, elevated daw to dito. Kasi may dagat doon. So, noon daw, iskon daw to dito. Umabot daw yung dagat dito. Kaya, ito, elevated. Tapos dito, ngayon, ito na yung tsura. Baboy-baboy. Naglalaro kami nito ganoon guys Baboy-baboy. Maraming mga puno. Tingnan nyo. Laki ng mga puno. So, yun.
isa na yun, clinic ni Dr. Jose Rizal. So dito naman ang susunod is so yung mga pathways naman, no. So kung maulan, hindi naman tayo madudumihan. Mga kaning mga kawya sir, DNR na nagtanaman ni sir. DNR, Pero no? ang original nga kawya nga panahon ni Rizal kanang dako sir. Kanino? Kanang negosyo. Tapuan, no? Nakita 100 years na gina siya kapin. 200 years na. Kay 18, kuan man to, no? 18. Paano po na siya? Sa 100%, 25% na lang ang buhi. 75% ang patay. Hindi mo siya pwede putlon kay story mong good. 25% alive. Picture mo na sir, kasi sunod balik ninyo, tumba na eh. Tumba na. Oo, ayun ninyo siyangi. Ito pala yung bahay ni Rizal, guys, oh. So ito yung casa residensya ni Jose Rizal. Dito nakatira si Jose Rizal, guys. Since it is really hard for me to record while keeping up with our tour guide, ikikwento ko na lang ang mga kwento sa amin ng aming tour guide. Ang bahay na papasukin namin ngayon ay ang mismong bahay kung saan nanirahan si Dr. Jose Rizal at si Josephine Bracken. Sa loob ng bahay makikita natin ang mga replika ng kanilang mga upuan at mga mesa. Makikita din natin dito ang statwa ni Josephine Bracken at ang replika ng kanyang higaan na iniregalo niya sa kanyang brightest pupil na si Jose Asenero. Ato si kana si Jose Asenero kanang gitagad niya sa original nga bed, nahimo po na siyang governor sa whole Zamboanga Peninsula. Dito naman sa labas, makikita natin ang kanyang CR. The reason why nakaseparate ito sa kanyang bahay ay sa kadahilanang para hindi ito mangamoy dahil isa lamang itong antipolo type na CR. Dayon mauni nga part sa iyang balay nga nabilin nga original. Kanilang sa taas wala labot ni, then kanang diha. Kanang sa taas. Napagiday nabili no. Yes po. Kana sa iyang water. Yung kitchen. So ito pala yung kitchen ni Jose Rizal. Ito, guys, oh. Tara, kitchen niya. Tapos yung pupuntahan namin doon is yung water source niya. Si Ardera Antipolo. So akit tayo dito. Ito yung water source ni Dr. Jose Rizal. Lubog na siya. Lubog na, no? So noon daw, yung ginamit daw na materials dito is limestone. Ngayon hindi na. Kasi syempre, nasisira din. 10 feet daw to, 10 feet. Itong statue na to, guys, is according kay ma'am na mag-asawa to sila. Yung lalaki is warden ni Dr. Jose Rizal. As a form of gratitude na binigyan siya ng kaunting freedom na makabili ng lupa, pinagawa niya yun as a form of gratitude. So may irrigation dito, parang irrigation. Ginawa daw to ni Jose Rizal papunta dun sa kitchen niya para hindi na siya, saan tawag na, magkalos og tubig. Si Tagalog og kalos, ma'am? Tagalog og kabo. I-give. Igib. Paita. Dito makikita natin yung mga ancient na kanila. Mga kitchen utensils. Ito, mga clay pots. Imagine ako yung pulong ko na malimod. Hindi na sa tawagan na ang puto ba? Kana mo lutuan na niya. Ang balanghoy ba puto, balanghoy? Ang dahil kanang dilis, bukay. Namin to, pulong ba? Clay pots. Pero gagmay yan eh. Oh, gamay ko itong pulong. Clay man yun, clay? Yes, sir. Okay. Oh, naibang nga oh. Pots. Ito yung kanila. Kitchen. Si Basin na inunan rin. Madaog na sir, para bugat-bugat yun. Salak lang ng tao. Kaya buwak mo niya ba, no? Binero ba na? Kanikod lang, sir, itukot po niyo siya sa Mason Organization. Si Rizal, member po to siya og Mason. Mason. Dugay na dagay ng mason, no? Yes, sir. Pero kani siya, Mount Apolage na siya. So, dugay na dagay na sila, no? Sila may pinakauna sir. Mau ba? So, ito nga pala, guys. Ito yung 200-year-old na kahoy. Tapos 25% na lang daw yung buhay dito. So anytime pwede na talaga itong mukhang. Sayang naman. Ang recovery room. Nagitawag na siya og Casitas di Salud. So pasok tayo dito, guys, sa clinic ni Dr. Jose Rizal. Ay bali, pala to, recovery room pala to. Purpose daw, bakit elevated to dito is because para daw iwas daw sa mga disturbo kasi nga raw hindi lang daw si Jose Rizal lang nandito nung panahon na yon, may mga estudyante din siya na 24 students kasama niya dito. So eto, pasok tayo dito.
dito. So ito yung itsura ng sa loob, oh. Ito. Hindi ko alam kung kita ba sa camera. Katakot naman dito. Sobrang dilim kasi although may bintana siya pero nasa lilim siya, maraming malalaking kahoy kasi nga bawal nga magputol. 2 bed capacities lang each. So 2 to 4. Sa mga pasyente na hindi pa pwedeng ibiyahe, dito niya inilalagay yan. Sobrang amazing, no? Although ganito lang to, replica lang to ng structures dito, pero nakaka-amaze din ba? May imagine mo na lang, ano kaya ang itsura nito noon, 'di ba? So punta naman tayo doon sa kabila. Yung mga kahoy talaga dito, guys, oh. Nakaka-amaze talaga yung mga kahoy. Po sa yang Para dili halata, no? Itawag ni siya og Casa Quadrada. So mao ni ang dormitory sa yang 24 ka students. So kato sila tanan 7 to 9 years old lang. So gagmay lang sila. Then katupod sila tanan is puro to sila lalaki. Ay sa una, murag walay karapatan ang mga bayi sa una mag-eskwela, murag pambalay ra sila. So kani siya, Aswad ra di sa atong balay din sa daghang kita bata kay. Bata man. gagmay ra man sila. So akani di lang pud nila ni ginahigdaan, ni ginalingkuran, ma-open pud ni. So budnganan pud silang mga gamit. Ayun diri pud to sila nagasulat. Tukuran na nilang kahoy. Ayos na. Ayos ka. Yes po. Naguba na ng isa. Oh. Sa Rizal, sa una, wala to siya specific na classroom. Nagatudlo ra to siya sa ilalim sa mga punong kahoy. Kay kato sa Rizal, ma'am sir, nato siya nahibalaan nga 22 languages. Sa including na ana, kung familiar mo anang mga Subanin tribe, kapalupod si Rizal ana. Then kato si Rizal, nato siya ay 160 IQ. Kaya sa panahon nga magtudlo sa results, daan na raman sa ilalim. Sa tudlo. Ngayon, kanang iba ba may yung dormitory? So, welcome po sa Bato ng Meritiro. So, kaning nga rock, natin siya itulo kangalan. Una is Batong Lumayag. Ang ikaduhan niyang pangalan is Meritiro Rock. Ang ikatulod niyang pangalan is Lovers Rock. Sakit tayo dito, guys. Dito daw nag-propose si Jose Rizal dito sa Tumoy. Doon sa dulo, sa Tumoy. So, kaning nalapad diri nga kuan, diri po to sila nagalingkod. Sila. Sa among sunset, ka naman diri. So dito daw sa lugar na to, guys, dito isinulat ni Rizal yung My Retreat na poem niya. Umabot daw yun ng 28 stanza. So, di ba, ang taas parang naging libro na. Tapos dito rin siya nag-propose kay Josephine Bracken. So napapansin niyo yung heart shape, eh. Nagkataon lang siguro. So according naman kina ma'am, hindi daw ginalaw yung batong yun. Natural na heart shape lang talaga yun. Nahirap pala, guys, pag ganito na nagdadala ka ng tour guide kasi nahuhuli tayo sa akuan. Dito pa tayo dumaan. Mao ni ang pagdalaw ni Dr. Pio Valenzuela kang Dr. Jose Rizal. Si Dr. Pio Valenzuela at saka si Dr. Jose Rizal, nag-usap daw sila na sinabi na gusto sana i-recruit ni Dr. Valenzuela si Jose Rizal na sumapi sa Katipunan. Pero ang problema, nag-refuse si Jose Rizal kasi yun lang, mas pen is mightier than the sword daw, sabi ni Jose Rizal. So yun. Dari po sir, muna yung departure area. So kani, so dari si Rizal gikuha. So ito daw yung departure area ni Dr. Jose Rizal. So napapansin niyo parang bangka yung yung design kasi nga daw doon hindi pa to ganito, wala pang semento dito. So lang to, dalampasigan lang daw to para tumugma din doon sa history. Ginawa na lang nilang parang bangka sa area na nakita natin. Tapos doon banda, doon natin makikita yung bumaba sa bangka si Dr. Jose Rizal doon sa area na yon. Sarap ng hangin dito, guys. So ang meaning daw ng dapitan is you're always welcome. So, andito kami. Pupunta kami doon sa kuan. Mas mabuti pala, guys, na sa susunod, dalawa yung mic gamitin natin tapos lagay natin sa tour guide yung isa. So, ngayon, papunta na kami doon sa museum. Nakikita nyo may mga malalaking mga kahoy. Tapos dito sa loob talaga, puro lilim ng kahoy talaga yung kuan. Kasi malalaki na yung mga kahoy, eh. Na-amaze lang ako kasi yung kuan, no, yung ano ba tawag dito? Yung semento nila, hindi madulas, eh. Mini-maintain siguro sila to, no? Para hindi malumutan. Hindi madulas, eh. So ito yung
yung dormitory, nandun yung clinic. Hindi pala, no? Operation, no? Clinic niya, diya. Tapos doon banda yung bahay ni Dr. Jose Rizal. Doon sa museum daw, makikita daw natin doon, sabi ng tour guide natin kanina, mga original working clothes ni Dr. Jose Rizal, yung blackboard nila, tapos yung table, dahan-dahan. So ito pala yung sinasabi ni Ma'am, na pag high tide, pumapasok yung kuhan dito, yung tubig. Pero wala istorya ni Ma'am ko, yun sa pagkuhan ng mga baboy-baboy diri. Sa mga mabalik ka diri kanang baboy-baboy. Wala man sa panahon ni Rizal kay tubig man diri. Tubig ni. Alam niyo ba to guys, yung ganito. Kasi may kwanto dito may insekto to ito yung nilalaro namin noon Ay, sulod ni. Baboy-baboy yung tawag sa amin ng mga ganyan guys yung mga, ewan ko sa inyo kung ano yung tawag sa inyo dito. Yan yung mga bangag-bangag na yan. May insekto dyan na kapag pumunta ka sa butas nila, for example, yung mga langgam, drag down nila. Ito yung itsura ng museum niya. Tapos, ngayon papasok tayo dun. Andiyan si Kuya Kukoy sa lisod natin. Tapos si na Mama, andun na sa unahan. Observe silence daw dito. Dito, makikita natin. Ito yung ni Dr. Jose Rizal. Yung clothes niya. Two of the original clothes of Dr. Jose Rizal. Ito din. Clothes ni Dr. Jose Rizal. Sleeping clothes. Sleeping clothes to. Tapos ito naman is original clothes. Ito naman is original clothes. Mga working clothes siguro to. Tapos ito yung sleeping clothes. Tapos dito naman makikita natin ang mapa ng dapitan. Ito. Kopya ng mapa ng dapitan. Tapos dito makikita natin ang kopya ng mapa ng lupain ni Dr. Jose Rizal dito. Kopya ng blueprint. Ito pa yung blueprint Yan yung bahay siguro niya. Tapos ito yung itsura ng dalampasigan pa to dito. Kopya ng tala-arawan mula sa pagbalik ng Pilipinas. Pero hindi natin mabasa. Panata to Latin. Sa mga libangan ni Dr. Jose Rizal. Ito si Dr. Jose Rizal. May mga dito. Ano ba to? Artworks ni Dr. Jose Rizal. Tapos, ito yung mga estudyante. Ito yung mga estudyante ni Dr. Jose Rizal. Ito si, ano ba tawag dito? Fernando Eguia. Ito yung mga estudyante ni Dr. Jose Rizal. Matatanda na sila na picture man. Siguro sa panahon nila, wala pang picture na klaro. Ito yung blackboard. Ito yung blackboard pala na ginagamit ni Dr. Jose Rizal. So, ito. Hands off. So, ang ginagamit daw nila noon para makapagsulat sila, wala pang chalk nun Yung mga seashells daw. Yung durog na seashells. Tapos dito naman, ano to? Tingnan natin to. Kakao. May kakao. Abaka. Coffee. Coconut. Ano yung mga ancient na kuha na? Grabe yung kuha na. Dito, mais. May mais. Nahilawa. May gagamba yung mais, guys. Hindi ba nasisira yan kung may gagamba or mas masisira kung gagalawin nila? Ito yung mga lumang kagamitan sa pangsaka, old farming tools. Pantaw dito guys, na section guys. Mga magsasaka at mangingisda na farmer. Ang mga magsasaka. May mga text din dito pero hindi natin mabasa kasi Latin. Dito tayo sa kabila. Ano ba to? Mga paintings. Ito yung mga paintings guys. Ito si Dr. Jose Rizal tsaka si Josephine Bracken. Pareho kami ng buhok. Ni Josephine Bracken. What if great-great-grandmother ko pala si Josephine Bracken. Kamag-anak ko pala kasi katulad kami ng buhok.
Ito yung painting ng Jose Rizal. Ito din, may painting din dito. Tapos dito din. Ito, curve. Ito yung kuha ni Dr. Jose Rizal eh. Yung map na blueprint niya ng lupa niya. Tara yung balay mo. Oh. Ito yung bahay niya. Tapos yung bato. Dito, bato. Tapos mga kahoy-kahoy. Dito yung port. Ayaw, gika pa. Uy. Hands off nga. So, may mga paintings dito guys sa ni Dr. Jose Rizal. Ayan o. Ito yung kwan o. Imagine niyo, ito yung mga estudyante ni Dr. Jose Rizal. Kung makakapunta kayo dito, may imagine nyo talaga kung ano kayang ginagawa nila dito. Kung paglalaroin mo lang yung imagination mo, makikita mo talaga ang sneak peek ng buhay ni Jose Rizal dito. Ito, may mga, ano to, mga, ano ba to? Ay, Rizal. Ang mga kapamilya ni Rizal. Ito, Rizal de Hidalgo, Josefa Rizal. Kuan siguro to relatives ni Dr. Jose Rizal ito. Marami-rami din to eh. Ang ganda guys. Doon tayo sa second floor. May second floor pa dito guys. So ito, mga clothes, napakita ko na yan sa inyo, di ba? Yung saka, iba. Kaya tayo sa second floor. And ano kayo makikita natin dito? Ito, mga gawaing pang-agham. So ito yung ginagawa ni Dr. Jose Rizal pala. Pang-agham. Agham. Agham, kuan man ano? Science man ano? Agham? Science? Mga gawarang pang-scholar. Dito pang-scholar. Ito ang... So daw? Pang-scholar. Ano to? Robert Virchow. Pangulo ng Samahang Anthropological ng Berlin. Grabe no? Ito pala yung mga itsura ng mga nasa history books natin. Mga shells. May mga gihimong tsukan eh. Siguro. Namang mura mo kag nakabalugod. May mga shells din dito. Pero wala nakalagay kung para saan to. Ilan sa mga isdang sagana sa Luok. Ito yung mga isda na makikita dito sa Dapitan City, guys. Meron silang crabs na pugita, ambot lang. Pero hindi pa sure kung meron pa talaga yan ngayon. Mga uri ng hayop na ipinangalan kay Rizal. Mga uri ng hayop na pinangalan kay Rizal pala to. Ito man eh. Hindi makita. Gamit Kakagamitan. ang etnografiya. Graphical. Kinulekta ni Jose Rizal. Okay. Mga collection pala to ni Dr. Jose Rizal, guys. O, tingnan nyo. Pero yung iba, pictures na lang. Wala nang kuhan. Ito, plato. Gold na plato. Gold ba to or bronze? Ito yun o. Espada ni... Ano to? Chris. Isang uri ng espadang may natatanging itsura. Mga espada. Mga ancient swords. Isang uri ng sandatang may disenyo. Indot kayo. Sobrang ganda ng mga design ng mga kano. Dito naman is sulat din na mga ni Dr. Jose Rizal. Sulat. Pero hindi nga natin mabasa. Hindi na natin mabasa. Ang hirap basahin, guys. Linsik mo No. Pagsingkot. Feeling ko Latin to eh. Mga kopya ng liham ni Josephine Bracken kay Rizal. Mga liham pala to ni Josephine Bracken kay Rizal. Dulce. Okay. Mga hayop na insecto dapitan. Ito yung mga animals na makikita sana dito sa dapitan, pero not sure pa kung meron pa dito ngayon yan. So may maliit dito na may kwan din dito. Room. Pasok tayo. Uy, bangka. May bangka dito, guys. Ito ba yung bangka nila noon? Testamento ng Pilipino. Landas patungo sa pagkamartirdom. Road to martyrdom. Pero sobrang taas. Huwag na nating basahin. Basta alam natin na si Dr. Jose Rizal, yung national hero natin. Sino kaya to? Ito ba si Dr. Jose Rizal? Yan.
May mga liham dito pero wala na, nanga-erase na. Dito guys, yung manggagamot, yung physician. So ito yung mga gagamitan ni Dr. Jose Rizal noon, no? Hindi natin makita. Ayun. May mga kuwan sila. Kili forceps, mosquito curve. Hindi pala. Modern na pala yun. Yung mosquito curve. So sabi ni ma'am, yung mga gamot daw na ginagamit ni Dr. Jose Rizal nun is mga herbal lang daw. Imagine na nakakapag-opera siya sa mata kahit na wala siyang modernong mga kagamitan. Imaginein mo yan? Nakaka-amaze, di ba? Malikhaing Rizal, artistic Rizal. So ito yung mga kinarb niya, mga obra. Alam niyo ba kung ano to guys? Marami to sa amin nun eh. Lizard na may pakpak. Ang tawag sa amin dito is hambubukag. Wala, kita ni? Lupad na, muglide na. So sa mga Bisaya dyan, comment nyo kung ano tawag sa inyo to. Basta sa amin to, hambubukag to. Yung lizard na may pakpak. Papunta sa kabilang puno, nagaglide sila. So if you're wondering guys kung meron bang CR dito, eto yung CR nila. So ginawa nilang parang bato yung disenyo. Yan, ginawa nilang parang bato yung design para hindi halata kasi mawawala yung history vibes ng lugar eh kung papakita nila yung CR. Ito, CR yan. Tingnan niya. Yan o, yan yung CR nila. May CR sila dito. CR tayo. Nara 3. Oh, ito pala yung Nara 3 guys. Nara 3. Ito pala yung Nara 3, laki. Ito pala yung pinakamatibay na kahoy sa Pilipinas. So ito yung CR nila. Meron nilang CR dito. Ito. Yung CR nila parang horror, no? CR mo na ako. So yun guys, tapos na kami. Di ko alam kung paano ko i-edit to. I-dub ko na lang siguro or i-subtitle ko na lang yung sinabi ng tour guide namin. Pero marami tayong natutunan na hindi tinuro sa eskwelahan. So ngayon, yung last na destination natin is kung saan si Jose Rizal dumaong nung in-exile siya dito, na hinatid siya dito sa Dapitan City. So dito pala yun. Pwede isakan lang din dito. Dili. Dito pala dumaong si Jose Rizal. Sige, picture. Wala, maraming naliligo. Hala. Nagang naligo. Kaya siguro ito nabalintong doon yung kuan. Maraming naliligo doon. Kinandong. Maraming naliligo doon guys, oh. Sa front natin, maraming naliligo. Sobrang ganda pa naman din ng mga tanawin dito. You know, sobrang ganda ng tanawin dito. Mahangin. Sobrang mahangin. Dito pala, dito banda, dito sa beach na to, dito dumaong si Dr. Jose Rizal. Tapos nakita natin may monument doon na pagdaong niya. So nakita natin na may mga soldiers talaga na naghatid sa kanya. Yun, hindi tayo makaakyat kasi bawal ata. Wala din kasing hagdanan eh. Siguro may ilan sa inyong magsasabi na boring yung topic dahil kilala na nating lahat si Dr. Jose Rizal. But for me, isa pa rin itong napakagandang experience dahil yung mga naririnig natin at pinag-aaralan natin noon, nakikita at nahahawakan na natin ngayon. Kasi if we just open our imagination, mafe-feel mo talaga na parang nakasakay ka sa isang time machine habang pinapanood ang buhay ng ating pambansang bayani. Now to answer the question kung nanalo ba talaga siya sa loto, pakinggan na lang natin si Ma'am Tour Guide. The reason why nga na-transfer siya diri sa Barangay Talisay kay napalit niya ni nga property. Si Rizal nakadaog siya og Spanish lottery. Ang iyang lucky number is 9736. Yes po, nakadaog siya, second prize. Pero tulo sila gabahin adto, 20,000. So si Rizal naa siya share nga 6,000 plus. Sa iyang kwarta, napalit niya ni nga property, 16 hectares in all, sa halaga lang kong 18 pesos. Huwa na tabugo. Kani atong matuyukan ron, ma'am sir, ang estimated niya 2.5 hectares, under na ni siya sa National Historical Commission. While yung 14 hectares, dito na siya banda, under na siya sa TNR, a protected landscape na siya.